Mateo, 17 na kabanata. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang muka na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ko rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alap-ap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alap-ap na nagsasabi, Ito ang sinisita kong anak, na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasub sila at lubang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik at sinabi, Mangagbangong kayo at huwag kayong mga takot. At sa paglingap ng kanilang mga mata, ay wala silang nakitang sinuman, kundi si Jesus lamang. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay inuutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, Huwag ninyong sabihin kaninumang tao ang pangitain, hanggang sa anak ng tao ay ibangon sa mga patay. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, Katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Na magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila ay sinasabi niya. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya ay lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig, at siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Na magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, na nangagsabi, Bakit baka hindi namin mapalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. At samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, Ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatay nila, at sa 3 araw ay siya'y muling ibabangon, at sila'y lubhang nangamanglaw. At pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo, at nangagsabi, Hindi ba pinagbabayaran ng iyong guro ang kalahating siklo? Sinabi niya, Oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, Anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa,
kanino ba sila mga niningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanila mga anak baga o sa nangaiiba? At nang sabihin niya, sa nangaiiba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy, hindi na magbabayad ang mga anak. Datapwat, baka katisuran tayo nila at pumarong ka sa dagat at ihulog mo ang kawil at kunin mo ang unang isdang lumitaw at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpangan mo ang isang siklo, kunin mo at ibigay mo sa kanila sa kanang akin at sayo.